Deuteronomio Kapitulo 20. Batas ng Labanan. Pagka ikaw ay lalabas upang makibaka laban sa iyong mga kaaway at makakita ka ng mga kabayo, at mga karo, at ng isang bayang higit kaysa iyo, ay huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. At mangyayari paglapit ninyo sa pakikibaka, na ang saserdote ay lalapit at magsasalita sa bayan. At magsasabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikibaka laban sa inyong mga kaaway, huwag mang lupaypay ang inyong puso, huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo, upang ay pakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo'y iligtas. At ang mga pinuno ay magsasalita sa bayan, na sasabihin, sinong tao ang nagtayo ng isang bagong bahay, at hindi pa niya natatalagahan. Siya'y yumaon at bumalik sa kanyang bahay, baka siya'y mamatay sa pakikibaka at ibang tao ang magtalaga. At sinong lalaki ang may itinanam na isang ubasan at hindi pa niya napapakinabangan ang bunga ni yaon. Siya'y yumaon at bumalik sa kanyang bahay, baka siya'y mamatay sa pakikibaka at ibang lalaki ang makinabang ng bunga ni yaon. At sinong lalaki ang nag-asawa sa isang babae at di pa niya nakukuha. Siya'y yumaon at bumalik sa kanyang bahay, baka siya'y mamatay sa pakikibaka, at ibang lalaki ang kumuha sa kanyang asawa. At muling magsasalita ang mga puno sa bayan, at kanilang sasabihin, sinong lalaki ang matatakotin at mahinang loob. Siya'y yumaon at bumalik sa kanyang bahay, baka ang puso ng kanyang mga kapatid ay manglupaypay na gaya ng kanyang puso. At mangyayari, pagka ang mga pinuno ay natapos ng makapanalita sa bayan, na sila'y maghahalal ng mga kapitan ng mga hukbo sa unahan ng bayan. Pagka ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban, ay iyong ang ihahayag ang kapayapaan doon. At mangyayari, na kung sagutin ka ng kapayapaan, at pagbuksan ka, ay mangyayari nga, na ang buong bayang masusumpungan sa loob ay magiging sakop mo, at maglilingkod sa iyo. At kung ayaw makipagpayapaan sa iyo, kundi makikipagbakalaban sa iyo, ay kukubkuban mo nga siya. At pagka ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyong kamay ay iyong susugatan ang bawat lalaki ni yaon ng talom ng tebak. Ngunit ang mga babae, at ang mga bata, at ang mga hayop, at ang buong nasa bayan, pati ng buong nasamsam doon, ay kukunin mong pinakasamsam, at kakanin mo ang samsam sa iyong mga kaaway na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Gayon ang iyong gagawin sa lahat ng bayang totoong malayo sa iyo, na hindi sa mga bayan ng mga bansang ito. Ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana, ay huwag kang magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga. Kundi iyong lilipulin sila, ang Hetheo, at ang Amoreo, ang Kananeo, at ang Pherezea, ang Hevo, at ang Jebuso, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Upang huwag kayong turuan nilang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumal-dumal, na kanilang ginawa sa kanilang mga Diyos, na anupat kayo'y magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Pagka iyong kukubkubing mahabang panahon ang isang bayan sa pakikibaka upang sakupin, ay huwag mong sisirain ang mga punong kahoy ni yaon, na pagbubuhatan ng palakol, sapagkat makakain mo, at huwag mong ipagbububuwal, sapagkat tao ba ang kahoy sa parang nakukubkuban mo. Ang mga punong kahoy lamang na iyong kilala na hindi mga kahoy na nakakain, ang iyong sisirain at ibubuwal, at iyong itatayong mga kuta laban sa bayang nakikibaka sa iyo, hanggang sa maibuwal mo.